What's up mga kumare kong tigang? Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mapapaswerte, mahilig magpabuenas at mangontras sa mga malas. It's still me, Rico Mari, and welcome back to my channel! Mabuhay! Welcome back! Welcome back! Nakos Mariosep, ako pula-pula naman yung labi ko para napasobrang bitin ko. Pero huwag niyo pong pasinin yan ha, makapagpiga kasi ngayon po napaka-exciting na araw kasi ang video natin ito ay naku talaga po napaka-interesting na pag-uusapan natin ngayon kasi doon po sa ating last na video na i-share ko po sa inyo, pinag-usapan po natin doon yung ating early forecast po ng mga sinasabing mga masuswerteng halaman na dapat po meron po kayo ngayon pong papasok na 2026. Naku, nilagahan natin talaga yung forecast natin ha, makamalit na yan. Para kayo ba makapag-prepare, makapaghanda na kayo at mag-atikha na kayo ng sinasabing mga maswerteng halaman na yan. Pero marami kasi ang nagtatanong sa atin, kung meron man sinasabing maswerteng halaman ngayong 2026 na dapat po alagaan natin o atikain natin, ano ba daw po yung mga sinasabing mga out o yung mga sinasabing mga negative na mga halaman na dapat po tanggalin natin ngayong 2026? Meron po ha, makumari kong tigang. Talaga ba? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ngayon po, iisa-isa naman po natin mga sinasabing mga puno o halaman na dapat po tanggalin nyo na dyan sa harapan po mismo ng mga tahanan po nito. Lalo-lalo po sa harapan ha, makumari kong tigang. Wag na wag po kayo magtatanim nito ng mga halaman at puno na babanggitin ko. Kasi negative, malas. Talaga ba? Ano yung mga yan? So yun na nga po ha, makumari kong tigang. Wala na masyadong chika talakis. Umpisa na natin ito. Pero bago yun ha, makumari kong tigang, kung kayo po hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, kayo po wag nang mahihiya. Basta't kayo po ay mag-subscribe. At paklik na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong upload. So let's proceed na ha, makumari kong tigang. So ano ba yung mga sinasabing halaman at puno na dapat huwag dating itatanim ngayon sa ating mga bakuran ngayon pong 2026 o sa harapan po mismo ng ating mga tahanan? Una po dyan ha, makumari kong tigang, number 1 po ang mga puno o mga halamang madadakta. Madadakta? Opo ha, makumari kong tigang, marami po yan. Isa-isa natin yan. Katulad ng katulad po ng langka, tsesa, chiko, mangga, yan, ano pa ba, yung mga madadakta. Nako, tigilan nyo yan ha, makumari kong tigang. Huwag na huwag kayo magtatanim niya sa harapan po ng bahay po ninyo. Out sila ngayon ha, makumari kong tigang. Pero kahit hindi naman po 2026, out pa rin talaga sila. Kasi alam niyo mo sinasabing mga punong madadakta. Yan, katulad ka po ng mga langka. Nako, yan po, sumisimbolo po yan ng luha. Bagay pighati, kasawian, yung parang kamalasan at mga misfortune sa buhay ang hinihikayat niyan. Pero diba sabi nga po, maswerte nga po yung mutya ng langka. Pero pagka yung pong mismong puno, ang itatanim po nyo sa harapan po ng mga tahanan po nyo, negative yun. Lalong-lalo na po ha, makumari kung tigang kung kayo po yung mga yung punong ng langka po yung pagkatataas na. Pero pwede naman po yan na makumari kung tigang sa likod bahay o sa mga gilid-gilid lang po. Pero wag na wag po sa harapan po mismo ng mga bahay po niyo o mismong tatapat po sa mga pintuan po niyo o sa mga gate niyo, negative yan. Ganun din po ang mga mangga, yan, tsesa, mga madadakta kasi yan chiko. Yung kapag kapinitas mo o kaya kinurot mong ganyan yung puno na talagang daktaan ng daktaan, yung laglagan ng yung dakta, yung luha, nako, yun nga, sinisibloksin ng luha, kaya negative. Opo ha, makumari kong tigang, nako, totoo po yan. Kapag kayo po nagtanim ng mga punong ganyan sa po ng mga tahanan po ninyo, talagang kayo po pupugigin na mas nasabing mga negativities na yan. Katulad po yan, papaya, isa pa yan ha, makumari kong tigang, nako, wag na wag kayo magtatanim ng papaya sa harapan ng bahay po ninyo. Isa po yan sa sinasabing, nako, napaka-misfortune o nakakahikayat na mas nasabing mga negativities sa buhay. Yung palagi kayong parang mamalasin ha, makumari kong talagang kayo kikrisisin. Talagang krisis ang maranasan nyo dyan na makumari ko talagang malulupog kayo. Totoo po yan na makumari ko. Tapos ako po yung nag-research talaga. Tinignan ko, yung nagbasa ako tungkol sa puno naman ganyan, yung mga lumuluhang mga punong ganyan, yung mangga, langka, nako, isa pa yung langka ha, makumari ko, tanggalin nyo yan. Yung mga chiko, tsesa, nako, puro dakta yan. Huwag na huwag kayo magtatanim sa harapan ng mga bakuran po nyo o sa harapan ng bahay po nyo. Sa likod po pwede naman. Ako meron akong tanim ngayon na makumalit ng papaya sa likod ng bahay. Andun, may bunga na naman. Pero nasa likod po siya, okay lang po yun. Hindi, wala pong problema sa pagtatanim niya. Hindi naman po kasi sinasabing malas. Huwag lang po yung mga location na sinasabi na
pagtatamnan nyo ng mga punong yan, iwasan po nyo sa harapan po ng bahay po nyo. Kasi magbablock yan, sinasabing positive energy o yung mga positive Gucci o yung mga sinasabing swerte na dapat ipapasok sa inyo. Ang hihikayatin po niya, negative, puro kamalasan. Talaga ba? Opo ha, makapalitin ako, subukan nyo po yan. Isa pa po, yung puno ng malunggay. Out sila ngayon ha, 2026, tanggalin nyo po yan. Huwag kayo maglalagay ng puno ng malunggay sa harapan po ng inyong mga tahanan. Negative yan. Kasi di ba sinasabi nga po niya, mga puno ng malunggay kapag kaya po yung nalalaga, sabay-sabay sila. Saka yung puno ng sinugwelas, kapareho din po yan ang puno ng malunggay. Naku, negative yan. Iwasan niyo po itanim yan. Dito po noon sa may gilid ng bahay namin, may tanim po puno ng sinugwelas. Ang daming mamunga. Pero kapag yung off-season siya, ang dahon niya nalalagas. Yung mukha siyang tuyong puno na mukhang patay na puno. Pero kapag summer, matag-init, dun siya nagdadahon tapos nagbubulaklak. Ang daming bunga. Puro bunga siya, walang dahon. Eh, itong hamit na hamit kong kapitbahay dito, pinag-interesan, siguro kinainggitan. Kasi maraming nga mamunga, lagi akong nakakasungkit doon. Nasa gilid naman po yun, okay lang po yun sa gilid. Di ako lagi nakakasungkit, lagi na ang dami ko na-harvest eh. Na siguro nainggit, pinatay, sinibak. Sabi ko, bakit man sinibak ang ang puno ng sinugwelas siya? Sabi, ano lang yan? Parang eyesore yan dyan. Kasi dito sa village kasi namin, yung mga dito, yung homeowners dito, laging trim ng trim, putol ng putol, yung mga puno ng China, yung mga mangga, yung mga suha, tinatanggal na yung mga, meron ako dyan dating kaimito sa gilid, meron ditong mangga, dito may sinugwelas, merong mga bungang China, yung mga suha, dire-diretso yan, sunod-sunod, may atis, nako, pinagpuputol. Kasi nga, syempre, namumunga, baka, alam niyo na, gano'n, nainggit. Inggit pa more. Ayun, kasi syempre tayo nakaka-harvest, nakakaminana tayo ng mga bunga, sila hindi. O so, nainggit sila, pinagpuputol. Yung mangga ko doon, dapat namumunga na yun malaki na yun sa may gilid. Sa gilid po, okay lang yan, namakmarik ko ng mga properties po niyo. Magtanim kayo niyan, pwede po yan. Huwag nyo lang pong hahayaan na yan po yung talagang susuklob na sa mismong bahay po niyo. Yung talagang lalaki na parang napakadilim na. Negative kasi baka pamahayan pa yung mga elemento. Kasi alam niyo yung mangga, tinitirhan po yan ng elemento. Isa po yan. Sa sinasabing negative. Kayo magtatanim niya sa harapan po ng bahay po ninyo. So yun po, yung pong puno ng malunggay tsaka puno ng sinugwelas, wag po kayo magtatanim yan. Isa pa po, puno ng bulak, matinik yan kasi hamak-marik ko diga. Tapos kapag kayo po namumunga, diba, kusaya pumuputok ang puno ng bulak. Tapos yung pong pinaka-cotton niya, nagliliparan yan. Nagbabaksakan niya, nagliliparan. Ganun po ang naman po niya, sinisimbolo po yung mabilis na pagkaubos ng kayamanan po niyo o kaperahan po niyo. Lagi parang nadidisperse agad ng hangin, nadadala ng hangin na parang bulak. Pero swerte po ang bulak, hamak-marik din nga pagka ginagamit natin sa mga tuwala kasi yun po nakapagpagaan po ng pasok ng swerte sa atin. Pero kapag puno ng bulak, sumibol po sa harapan mo ng bahay po niyo, putulin nyo agad yan, negative yan. Negative yan, hamak-marik din kasi yan po tinitirahan din ng mga kapre. May kapre ba ngayon? Opo, may kapre pa rin talaga. Talaga ba? Meron ba na talagang kapre tsaka tikbala? Meron po, hamak-marik din daw, maniwala kayo. Isa pa po, hamak-marik din daw, huwag na huwag kayo magtatanim. Sarapan na po ng mga bahay po ninyo, mga bakuran po ninyo. Puno ng sampalok, saka puno ng balite. Bakit? Kasi yun nga po, yung mga klase ng punong yan po tinitira po ng mga negative na mga elementals, mga elemento, mga laman lupa, maligno. Tumitira sila dyan, lalo na yung puno ng malalaking puno ng sampalok, di ba? Naikwento ko nga sa inyo nung araw, yung best friend po ng lola ko, si Aling na ayaw kong banggitin ng pangalan. Hindi ko babanggitin talagang pangalan kasi biyernes ngayon Nako, alam niyo po ba yung merong isang puno ng sampalok doon sa bundok na nabuwal yun, nabuwal. Ang laki-laki ng puno na parang siguro kahit siguro 4 na taong ganyan na magsuklob-suklob, magkapit-kapit na ganyan, hindi talaga makakayang yung salukupin, yung puno ng sampalok. Ang laki. Kasya na parang isang buong bahay na nasa loob ng puno ng sampalok. Nabuwal po yun, tumaob yun. Di tumaob sa ilog. Meron na guwang yung ilalim nun, yung ugat niya. Naguang. Tapos pwede kang sumuto, parang nagkaroon ng butas. Parang nagkaroon ng kuweba. Alam nyo, doon tumira yung best friend ng lola ko na si Aling na ayokong banggitin ng pangalan. At alam nyo, doon siya tumira. At allegedly, yung nakikita po yun, na yung tuwing hapon, pagka yung dag-im na, may pumapasok doon na, parang sabi, tikbalang daw. Yung pala, si Aling ayokong banggitin ng pangalan, kaya
ay jowa pala nung tikbalang. Ginawa siya ng jowa. Nasawa siya ng tikbalang. Tapos po Joseph. Opo, ang nagkwento sa akin na namakbati ng lola ko. O sabi niya yan, si Gloria. Ay, naku, nasabi. Sabi, may asawa yan ng tikbalang. Pinupuntahan nga siya dyan tuwing alas 6 ng hapon. Sabi, totoo ba yan, lola? Baka naman, lang yan, kiss lang yan. Ako, nakita daw niya, totoo daw yung pong mga, kasi elemental na ganyan, nakatira po sa ilalim po ng, puno ng sampalok. Ayun, at doon siya tumira sa puno ng sampalok, si Aling, ayokong banggitin ng pangalan, pero nasabi ko kanina. So yun, negative yan na mga kumari kong tigang, lalo na kasi ang mga puno ng sampalok, matitinig yan eh. Tsaka yung puno ng balite, tinitirhan talaga yan. Pagka yung sobrang mature na, sobrang malalaki na yung puno ng balite, nako, asahan nyo, meron na yan. Meron ng titira dyan, hamak marik ng tigang. Kaya putulin nyo agad yan kapag kamalit pa lang. Pero mas maganda na kayo magtanim ng balite kasi talagang pinamamahayan ng mga maligno ng kapre at tikbalang. Baka kayo po yung panjowa ng tikbalang. So, akala ko lang hamak marik ng tigang. At ang pangatlo po, hamak marik ng tigang ay mga puno na matitinik. Yan. Yung puno po ng kamatsile, matinik yan, hamak marik ng tigang. Puno ng kamatsile yan. Yung kanina yung nabanggit natin, puno ng bulak, matinik din po yan. May tinik-tinik na malilit eh. Tapos, yung pong mga puno ng, ano ba yung puno na matinik? Yung nakakatusok, yung sa Davao, suha. Yung pong, meron kasing klase variety po ng suha, yung pumelo, matinik yan. Huwag kayo magtatanim sa harapan po ng bahay po ninyo, hamak marik. Tsaka, pagka maasim ang puno, yung, yan bawa yung mga dalandan, negative din po yan. Huwag kayo magtatanim sa harapan po ng bahay po ninyo. Yan, yung mga suha, yung kamatsile, tsaka yan nga, yung bulak. May tinik kasi yan. Ganun din po hamak marik sa mga halaman, yung mga halaman na matitinik. Huwag kayo magtatanim sa harapan po ng bahay po ninyo. Number 1 po dyan, bonggambilya. Nako, kapag kasi mga bonggambilya tumatanda na, lumalaki na, nagwa-wild dyan, masyadong lumalago, tapos ang mga tinik yan, titigas. Kapag kayo po yung natinik yan, lalagnatin kayo. Meron pang isa, yung Vietnam Rose. Vietnam Rose po yung, ang tinik, yung pinong-pino na ang dami, yung tadtadang buong katawan niya, hindi nyo mahahawakan niya, pero ang ganda ng bulaklak, kulay orange. Tapos, kapag kaya hinawakan nyo, na tinik kayong ganyan, naputol yung tinik niya, para kayo magkakaroon ng saludsod sa loob. Hanggat hindi nyo natatanggal yung pinakatinik na yun, yung pinakasaludsod niya, lalagnatin kayo. At lumalaki din po parang puno yan ha, yung Vietnam Rose. Vietnam Rose ba yun? Basta Vietnam Rose ang tawag kasi namin meron dito, pinapatay ko nga sa ng bahay eh. Basta siya, yung namamaga yung pinagtinikan niya. Negative yun na makmarit na pati sampalok. Sabi ko nga sa inyo, negative yung mga punong ganyan, lalo na yung mga puno na lumalaki. Yung puno po ng ilang-ilang, ganun din po. Kasi alam naman natin sa pag ginagamit yung puno ng ilang-ilang. Diba? Usually sa mga, yun na nga, sa mga natego earth. Tsaka yung halaman din po, nasampagita. Hindi daw po maganda yan sa harapan po ng bahay natin. Lalo na yung lalagay nyo pa sa may mga gate. Hindi maganda yan kasi yung amoy po baga niya, humihikayat yan ng yun na nga yung, alam niyo na, yung parang sa mga syutay, di ba? Puno ng dito nga si Direk, meron dito sa kay Kila Direk, kapitbahay namin si Direk, may puno siya ng ilang-ilang, alam tuwing alas 6 ng hapon. Amoy amoy ilang-ilang, di amoy patay. Para nakakalungkot naman kapag gano'n, tsaka parang napaka-creepy ha, pagka yung nadadala ng hangin, parang, amoy bulaklak ng patay, di ba? Ganun na kasi ang notion kasi, pag ilang-ilang tsaka sampagita, yan po, sa, di ba, usually ginagamit sa simbahan, sa mga santo, sa mga patay. So, negative yan. Huwag kayo magtatanim niya sa harapan po ng bahay po ninyo. Sa harapan. Sa likod, pwede naman. Hindi naman sinasabi natin na malas sa makmarik tigang. Huwag lang po yung sinasabi mga location na mga dapat nating iwasan. Huwag kayo doon magtatanim. O. So, yun po ha, makmarik tigang. Yan po ilan lamang sa sinasabi mga puno at halaman na dapat iwasan natin tanim 2026 sa harapan po ng bahay natin. Out sila ngayon. Para kayo po, hindi naman kayo nagasain pa rin ng sobrang negativity sa crisis sa buhay. Ako, baka kayo dinagasan ng puro crisis ngayong 2025, ngayon 2026, tanggalin na natin yan. Kung kayo po may mga punong ganyan dyan sa harapan po ng bahay po ninyo, tanggalin nyo na po. Maganda po, magtanim na lang kayo ng maswerteng puno. Ano ba yung mga maswerteng puno? Yung pong mga palm trees, isa po yan na makamarik maganda po yan sa harapan po ng bahay natin. Katulad po ng mga palmera. Yan po yung mga red palm, yung pong mga foxtail na palm, yung pong royal palm, maganda yan. Bungan China, maganda po yan, number 1 po yan.
magtanim kayo niyan. Rubber tree, maganda po yan na makmarit. Pero meron din po kasi ano di ba sinasabi yung rubber tree daw madaktade. Bakit siya maswerte? Kasi iba naman po kasi yan. Ang korte naman po kasi ng dahon niya bilog. Tsaka swerte talaga ang rubber tree, rubber plant. Wag na lang po sa harapan po ng bahay po ninyo dahil sa gilid-gilid na lang po kayo magtanim. Yan, maswerte po yan. Tsaka po yung yung puno ng makopa. Yan po ang itanim po ninyo sa harapan po ng mga bahay po ninyo, sa harapan po ng bakuran po ninyo, tsaka yung puno ng atis. Kasi ang puno ng atis, takot dyan po yung mga mangku. Tatalo ba? Opo, bakuran kung tigang. Puno ng atis, itanim nyo sa harapan po ng bahay po ninyo. Maganda yan. Huwag na po sa harap ng gate para hindi na kayo makakadaan. Sa gilid-gilid lang po. Tapos puno ng as-is, isa pa po yan. Swerte po ang puno ng as-is sa po ng bahay po ninyo. Yung puno ng langka, puno ng papaya, tanggalin nyo yan out sila ngayon, 2026, sama kumarin ko sabi ko sa inyo. Kung ayaw nyo kayo malasin ngayon, tigilan nyo yan. Bumili lang kayo ng papaya sa palengke, murang-mura lang ng papaya. Pumunta kayo sa bayan, araw-araw may papaya. So yun po mga kumarin ko tigang, sana po may napul na ba kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing kamalasan na yan. At bago po tayo magtapos sa mga kumarin ko tigang, magsha-shoutout po muna tayo kasi medyo na-miss ko po pagpa-shoutout natin. Kaya shoutout kay Miss Karen Evie Fahid at kay Miss Carmen Diaquino. Shoutout kay Miss Marvic Asisio at kay Mr. Jeffrey Salvador. Shoutout kay Miss Rosalina Custodio at kay Miss Sasha Opalia. Shoutout din po kay Mr. Pedro Rubion at kay Miss Aida Cantada. Shoutout kay Miss Teresa Chu at kay Miss Angelita Propeta. Shoutout din po kay Miss Mary Ann Ayusan at kay Miss Luz Dolores Sumawang. Shoutout kay Miss Prince Kyle Bautista. Prince Kyle Bautista. Prince Kyle Bautista at kay Miss Mary Jane Bungar. Shoutout din po kay Miss Lenny Salcedo at kay Miss Aurora Deluyo. At mega shoutout din po kay Miss It Bernardo at kay Miss Milary Caprente. And so in that mga kumaring tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumaring tigang.